gusto niya na pumirma kami doon dahil yun ay ready-made na hindi naman kami... Ano yung sabihin po ng ready-made? Ready-made dahil yung kanyang ipinapasok dahil siya ay sikan kagawad, nag-resign yung first, yung chairman, tapos si first kagawad... na-promote lang ito kasi nawala yung original chairman. Opo. So siya promoted, nag-over siya na since siya ang second kagawad, siya ang ginawang chairman. Yes. Paano nangyari doon sa first kagawad? Yun na nga po, Idol, dahil pinag-resign niya itong first kagawad, so siya ang pumasok. So, rin wise. So, ang ginawa niya po, Idol, siya ang pumasok, tapos nagrekomenda siya ng mga kagawad na hindi naman dumaan sa tamang proseso. Kaya po... Di ba mga kagawad, dapat yan binoboto, sir? Yes, yes. So, hindi mga elected, pinasok niya, ginawa niyang kagawad? Opo. Pwede ba yun? Yun ang ginawa niya po, Idol, dahil gusto niya yung ipasok yung dalawa na yun. So, yung dalawang yun na pinasok niya as kagawad, kapalit nga nung pwesto niya ng yung second at saka yung first dahil siya naging chairman. Yes. Hindi yung mga elected to. Inapuit lang niya. Hindi po mga elected. So, ang problema dito, Idol, hindi kami nagsweldo dahil hindi niya binigay itong December na December hanggang July. Yung December na sinweldo niya sila na yun ay sila ay hindi naman sila elected kagawad. So hindi po kami nagkakasweldo dahil gusto niyang ipasok itong mga to. Okay, sige, may gusto sabihin itong isa. Sir, may gusto maidagdag. Kayo po si kagawad naman, diba? Mabarak. Kagawad Rafi po, Hasan. Opo, yes sir. Okay. Ang problema po doon sa honorarium namin ay base doon sa nagugat doon sa December. Kasi ang liquidation ng December, hindi niya may submit sa COA. Ngayon, ang COA, pinris nila. Na-priso. Bakit hindi niya masabit-sabit sa COA liquidation? Kasi ang appointment po ng dalawang inaano niya, hindi pa po na-appointed ni Mayor. So dapat dumadaan kay Mayor yun, yung appointment. So ito siya lang mismo ang nag-initiate na i-appoint. Which is illegal yun. Sige sir, huwag natin patagalin pa. Kanina pa kasi nakamonitor si Mayor at saka si Vice Mayor. Umpisa natin muna kay Mayor Mauricio Dumogan, yung inyo pong Mayor dyan sa Baguio City. Mayor Dumogan, sir, magandang hapon po, Mayor. Yeah, magandang hapon, Apo Rafi Tulfo. Opo. And kay Kagawad Mubarak at saka si Rafi. Napakinggan ko nga yung sinasabi ni Mubarak at si Rafi. Opo. Tama naman yung complaint nila. Okay. Actually, dating sa akin yung kanilang complaint, but I have no authority to, of course, dismiss yung barangay captain or So yung ginawa ko as far as yung complaint nila is concerned, pinoward ko sa City Council for the conduct of the investigation. Kinausap ko yung accounting kung pwede nga na panong gawin kasi tama yung sabi nila, pinris yung Commission on Audit, yung pagbibigay ng kanilang honorarium kasi wala na yung mga barangay council na hindi na form. Yun nga, tama yung sabi nilang yung ginawa nila, nag-resign yung elected barangay captain, pagkatapos yung number 1 kagawad, pina-resign din at pumalit itong former barangay captain na si Apo Kapitan Dumuginaw. Yes, sir. Ngayon, yung gusto nang mangyari ay siyang mag-fill up sa bakante sa council. Okay, di ba sir, pag fill up ng bakante, dapat magagaling po sa inyo raw, hindi kay chairman? Hindi naman. Yung proseso, dapat galing din sa kanila, but it is the decision of the council as a whole. Hindi pwede si kapitan lang. Yung problema dito, he does not convene yung barangay council. Yung gusto nang mangyari ay kung yung recommendin niya, iyon yung ipalit. Hindi naman pwede. Sir, para kasi, sa kalaman din po namin lahat, yung kagawad ho kasi, mga kagawad, yan po ay elected position. Yes, so pag nabakante po, tulad sa sitwasyon nito ngayon dyan sa Baguio, nabakante po itong dalawang posisyon, na first and second kagawad, hindi yung ng special election or... Hindi. Yung proseso, kung tapos na yung election,
Ayun nga, nabakantyan yung 2 posisyon na So kagawad. pwedeng civilian po ang i-appoint? Mag-decide ng barangay council kung sino ang recommendee nila. Pagkatapos yan, punta sa aking opisina at yung recommendee nila, yun yung i-appoint. Ganun naman. Yung Okay, pero problema sir, dito- yan po ay pag-agrihan ng council. Yes. Yung Okay, hindi po problema pwedeng dito- si chairman lamang mag-isa. Yes, very correct, Apo Rafi. Yung problema dito, yung gusto nang mangyari, yung recommendee daw niya, yun yung gusto niyang ipasok. So illegal Na po yung- itong ginawa ni chairman kung tutusin, Mayor. Yes, actually, hindi tama yan. Illegal yan. That's why, yung una, I was misled. Kasi yung pinaresign na number 1 kagawad, pagkatapos yun yung nirecommend nila na ma-appoint na kagawad na naman, nag-resign nga eh. Paano i-appoint mo yan? Nag-resign pagkatapos? So obvious na yung nangyari, manipulate nila, parang siya ang ma-appoint ng kapitan, pagkatapos yung nag-resign na number 1 kagawad, i-recommend niya na siya ang ma-appoint na kagawad. Hindi naman pwede yan. So I told the local government, we cannot accept this one. Maliwanag na manipulation yan. So I hope, I am contacting the committee sa council na ipast-track naman nila yung investigation. Kawawa naman itong mga legitimate na elected kagawad na hindi makapagsweldo ng honorarium. Okay. I contacted, sinabi ko sa accounting namin, kasi yung nangyaya ng proseso ngayon, yung kasi magbibigay ng honorarium ng mga kagawad, hindi na sa city, kundi sa barangay mismo. Okay, Senator po Mayor, kasi sabi niyo po, pinasa niyo po sa City Council itong problema para sa investigation. Yes, Kausapin yes. naman natin si Vice Actually, Mayor Edison Bilog. Alamin natin kung nasaan na yung kaso, ano na nangyari dun sa kaso, sa ginagawang investigasyon. Vice Mayor Edison Bilog, dahil siya yung head ng City Council. Vice Yes, po. Mayor, magandang hapon po, Vice Mayor. Opo. Magandang hapon po, Idol Rafi, at magandang hapon rin sa ating pong mga kagawad. At magandang hapon rin po kay Mayor at sa ating pong mga nakikinig at nanonood po ng ating imbilan. Well, tama po yung nasabi po ni Mayor. Diniretso na po sa City Council yung problema. At ang ginawa po kagad natin ay pinarapol po kagad natin. At ang nangyari po, napapunta po sa division kung saan ang chairman po ay si Councilor Olowan. Pero unfortunately, dahil po magkamag-anak po si Councilor Olowan at saka yung pong inaakusahan, ang nangyari po, nag-inhibit po si Councilor Olowan. So, bali, ang nangyari po ngayon dito, yung isa po miyembro ng committee po ngayon na nag-iimbestiga. Makakaasa naman po sila na dahil idinulog na rin po sa atin yan ng ating po mga kagawad at nakita po talaga po natin medyo may pagkakamali, talaga po tinututukan po natin ito at nakiusap po tayo so sa acting chairman na kung pwede po i-fast track niya po yung investigation. Ayun, okay. Sandali lang po. So mga kagawad na nandito, happy ho ba kayo sa nangyayari ngayong development na nasabi ko sa inyo? In fairness naman po, Idol Rapi, si Apo Mayor, talaga pong tinutulungan kami. Pati Actually, ito si Vice Mayor. at saka si Apo Vice Mayor Bilog. Opo. So, ang nangyayari kasi dito, Idol, si Kapitan, talagang inaabuso niya ang kanyang kapangyarihan. Maliwanag po. Pero si Kapitan po ayaw pong sagutin yung telepono. Binababaan po tayo. Kanina, okay daw, magpag-usap daw siya. And then ngayon, pag nag-ring, kinakancel niya po ang tawag natin. So maliwanag pa sikat ng araw, ayaw niya makipag-usap. Mukhang natatakot ata makipag-usap. Yun na nga po, Idol, kasi ipinagyayabang pa niya na aabot daw ito ng siyam-siyam. So, Anong pinagmamalaki niya? Ba't nagsasalita po siya ng gano'n? Yun na nga, Idol, kasi ang tagal nito mula January hanggang February, March, April, May, June, July, hanggang ngayon hindi pa namin nakukuha yung honorarium namin. Okay. So sandali po. No? So Mayor, Mayor Mauricio. Yes, sir. Yes, Okay, sir. so paano ho ito? Ano hong game plan po ninyo dito po sa problema nila, Mayor? Well, unang-una, talagang tama yung ano ni Vice Mayor, i-fast track yung investigation. Second, yun nga, kinakausap po yung accounting, and then including the director ng local government, si Director Evelyn Trinidad, Okay. to convene, mag-intervene yung DILG dito. Parang i-convene nila yung
barangay council para, yun nga, isolve nila yan. Parang sweldo naman, makuha itong mga legitimate na kagawad yung kanilang honorarium. Kasi yun yung number one na problema nila dyan at saka yung filling up yung 2 vacant positions. Okay, na, so for the meantime, Mayor, ang problema kasi yung pera, sweldo. Siyempre, may mga pamilya ito. Nagugutom na po yung mga pamilya nila. So, ano po yung pansamantalang lunas muna habang hindi totally pa na bibigyan ng resolusyon yung buong problema? Yung pahiraman mo sila ng pira, yun ng siguro pinaka, kung mapahiraman namin. But we are, fast-tracking it na dapat I have scheduled a meeting tomorrow afternoon kay Dr. Trinidad para nga tingnan natin how we can fast track yung pagbigay ng honorarium na sana isanksyon ng KUA. Kasi kailangan kausapin ng KUA in the DILG kasi meron yung freeze order na inisyo ng KUA dito eh. Oo. Okay. So siyempre Mayor, malaking bagay kayo na uma-action dito sa problema. Ito nga, natutuwa sila sa inyo at pinupuri nga po kayo. Lalo na kung kayo hong magpapatawag ng meeting, kasama na po yung DILG at yung konseho. I'm sure mapapastak po itong yung pag-usog ng kaso. Kasi legitimate naman yung kanilang concern at paawa-awa naman talaga sila. So, mga kagawad, at least yung inyong mayor, narinig nyo naman po, galing mismo kay Mayor Mauricio at saka kay Vice Mayor Edison, pareho silang uma-action at sila ho'y pabor sa inyo. Kakampi nyo po sila. Okay? So, ibig sabihin, meron kayong kakampi dyan sa Baguio, mga politiko ninyo na talaga namang nagtatrabaho para sa inyo. Okay? Thank you po. Tutok na lang po kami, mga kagawad, kung ano pong may tutulong namin, sabihin nyo lang, kasama na dyan yung mamaya, tatawagan din namin yung DLG para makipag-ugnayan na rin kay Mayor. Okay? Actually, Idol, itong DILG na ito, talaga pong may sama ng loob kami dyan kasi sino po sa DLG para patawagan po na ngayon? Itong si Evelyn Trinidad. Main office na lang. Sige. Odette, tawagan mo nga yung main office ng DLG after the news break. Yung sino bang DLG secretary ngayon? Sige, magtatawag ho tayo sa DLG secretary at kung sino po yung pwede makausap sa DLG after the break para iparating po natin itong problema ninyo para mapabilis po yung magiging aksyon. Okay? Pero ang pinaka-good news po nito, sa narinig ko po, yung inyo pong butihing mayor at inyong butihing vice mayor nagtutulungan para maayos po yung problema ninyo. Mayor Dumogan, sir. Yes, sir. Yes, sir. Maraming salamat po sa pagtanggap namin. Thank you also. Okay. Maraming salamat. Vice Mayor Edison Bilog, sir, maraming salamat po sa inyo pong pagtanggap ng tawag namin. Magandang hapon po, Vice Mayor. Yes, rin po. Maraming salamat rin, Idol Rafi. Thank you po. Maraming salamat rin sa ating mga kagawad. Thank you po. Kagawad Muhammad, Kagawad Mabarak, Kagawad Bob, Kagawad Rafi, salamat po sa inyong pagpunta. Magandang hapon po sa inyo. Mamaya po, after the break, kakausapin po namin itong DLG. Kung sino pong makausap yan sa kataas-taas ng DLG main upang masabi po namin ang inyong problema. Okay? Okay, salamat po. Salamat po. God bless po. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 0908-87-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, at ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Bibo Cheese Dog. Family robbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, at hanap mo ba ay honest at magalang na driver? Malinis at bagong masasakyan, mag-Grab ka na dito. Siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng mi goreng ng Indomie, siksik-liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ang bitter go po ay may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes. Sinamahan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with bitter go na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. At sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare. Tumawag lang
lamang po kayo sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. At sa mga kaibigan naman po namin na bus driver, jeepney driver, tricycle driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng Robust Energy Capsule. Wala po itong caffeine, kaya siguradong safe. Ito po ay mabibili sa convenience stores and other leading drugstores and supermarkets nationwide. At sa mga kapatid po natin, ang Organic Acai Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry All-Natural Nutritious Premium Health Drink from the Amazon Rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:34 ng hapon at katikati sa balat dulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang Fungisol. Uulitin ko Fungisol, kaya wag na magdusa sa makating problema tulad ng eczema, mahapding hadhad, mabawang alipunga, kumakalatanan at buni, nasisirang kuko, Delsonil fungus, kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na ang solusyon. Para naman po sa mabawang paa, mabawang kilikili, genital odor at panglinis sa maduming mukha, meron naman po tayong fungi na sabon na pang-iwas sa mabahong amoy sa katawan at panghilamos sa muka. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol at fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is a generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Kati-kati sa balat dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:35 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. MMDA nagpaalala kaugnay ng opisyal na pagpapatupad ng Anti-Distracted Driving Act bukas. Sa ilalim nito, ipagbabawal ang paggamit ng gadgets at iba pang devices na makahaharang sa line of sight ng driver na posibleng pagmulan ng aksidente. Umaaksyon si Gerard de la Peña. Bukas na simula ng pagpapatupad ng Anti-Distracted Driving Act. Kaya ngayon pa lang ay nagpapaalala ang mga otoridad sa mga motorista na iwasan na ang paggamit ng mga gadget habang nagmamaneho o kahit nakatigil sa stoplight. Siguraduhin din na ang mga gadget na nakamount sa dashboard ay hindi lalampas ng 4 inches sa taas para hindi ito makaharang sa line of sight na nagmamaneho. Bukas ay full force na ang MMDA, LTO at LTFRB sa panguhuli sa mga lalabag sa batas. May non-contact apprehension din ng MMDA base sa surveillance cameras nito gamit ang mga CCTV na nakakalat sa buong Metro Manila. 5,000 piso ang parusa sa mga lalabag, 10,000 pesos sa second offense, 15,000 sa third offense, at revocation ng lisensya at 20,000 pisong multa para naman sa fourth offense. Matandang ipinatupad ang batas na ito noong Mayo pero ipinatigil ng Transportation Department dahil sa pagkalito ng publiko. Paalala ng MMDA, hindi lang daw ito sa paramihan ng huli, kundi para sa kaligtasan sa mga lansangan. Umaaksyon, Gerard de la Peña, Radyo 5, 92.3 News FM. Sa balitang sports, bata pero solid ang Gilas Pilipinas roster na ipadadala sa Taiwan para sa Jones Cup. Pangungunahan ito nila super rookies Gio Halalon, RR Pogoy at Matthew Wright. Nasa line-up rin ang FIBA 3-on-3 World Cup teammates na sina Kiefer Ravena at ang 19-year-old na si Kobe Paras.
Pasok din ang kagagaling lang sa injury na si Mac Bello kasama sina Mike Tolomia, Almond Vosotros, Ed Dakiwag, Von Pesomal, Kevin Ferrer, Carl Brian Cruz at Fonso Gotladera. Gilas debut naman nila Raymar Jose, Christian Stadinger at import Mike Myers. Mapapanood ang Jones Cup live sa TV5 at Aksyon TV simula July 15. Philippine Standard Time, 2:38 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 592.3 News FM. Jessica David, saan man, kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Kati-kati sa balat dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kasi fungi! Ang kati! Kati-kati sa balat, dulot ng fungi. I-Fungisol mo! Kaya ng buni, an-an, hadhad, alipunga, at eczema. Ito ang masasabi ko. I-Fungisol mo! Fungisol Hotline, 0917-580-9035. Ang Fungisol ay mabibili sa Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, Rose Pharmacy, Generca, at sa iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tol, bawal ang tutulog-tulog. Huwag ka na doon sa magigising ka nga pero makakasama naman sa katawan mo at apektado pa ang lipunan. Dito ka na sa Robust Energy Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Mga nakasakay sa FX, sa jeep, sa bus, gising na! Robin Padilla po! Kasama si Barack Umaga! Yo! Ang mascot ng San Mig Barako 3-in-1 Coffee! Kaping gigising sa'yo! Alam namin na mahirap gumising ng maaga, kaya bilib kami sa inyo. At para sa mga hindi masyadong gising, etong tampagising! Tang twister tayo! Oh, ready ka na ba, Barack? Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Tanso sa tasa, tasa sa tanso. O game! Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Mas gising pa! Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Tanso sa tasa, tasa sa tanso. Ang lupit! Gising ang dila! Ganyan magpagising ang tagagising ng bayan. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Thank you po. Ako si Robin Padilla at si Barack Umaga. Yes, sir. Nagsasabing, gising tayo, bayan! New
San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, 1 to sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy. Ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisado mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM.
Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3. News Wanted sa radyo. Alright, we're back. At ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks. At patuloy pa rin pong ipinapaalam ng Wensha Management sa kanilang mga kliyente na ang liiti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. And happy birthday kay Luz Orsine Avila, kay Mr. Hans Lee, at kay sa hipag kong si Virgie Gorgonia Taduran, at sa apo bato anak ni Mang Lucio Casil, batiin daw natin ang kanyang anak na si Emma Casil Etchiveri. Ang pagbati ay mula po sa Casil at Etchiveri family ng happy birthday. Happy birthday! Ayan, Mang Lucio Casil, magandang hapon po sa inyo. At meron tayong bisita dito, Idol. Si Mr. Benson Amolosa. At kaya siya po andito ay para humingi ng tulong na tigilan na siya ng dati niyang nakadate. Makulit daw kasi talaga. Sige, alamin natin. Sir Benson, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. Okay, ano ibig sabihin nito? Kinukulit ka ng dati mong kadate, si Mr. Bernie Tandang. Opo, sir. Alright. Paano ba nangyari? Bali po, sir, nito na pong di ba, may nangyari po sa amin. Tapos, after na po naman nangyari, first night, second night na po, may nangyari po ulit, doon na po niya ako sinisingil ng pera. So hindi mo to boyfriend? Hindi po. So, casual relationship lang ito? Mm-hmm. Alright. So, saan mo na nakilala? Bali, sa ano po sa Baclaran po. Okay, nung magkakilala kayo sa Baclaran, nag-date kayo. May nangyari sa inyo. Tapos, nasundan pa. Opo. Nung unang date ninyo, wala lang po. Binayaran mo siya? Hindi po. Parang... Kasi pinatulog ko po siya sa boarding house po namin. Sa boarding house ko po. Okay. Pagkatapos na nasundan? Opo. Nung nasundan, doon na, siningil ka niya ng pera? Opo. Binayaran mo naman siya? Bali, binigyan ko po siya ng 400 po nun kasi nga po, wala pa akong pera nun. So, sabi ko sa kanya, pag sahod ko po, bibigyan ko po ulit yung kakulangan ko. So, magkano ba hinihingi niya? Bali po, 1-1 po yung hinihingi niya nun that time. So, nung ako po yung nagsahod, bali po, nagpadala po ako sa kanya, nung kakulungan pa po. 800. So, nabuo na yung 1-1. Di ba nung una binigyan mo siya ng 400? Opo. Tapos ngayon, kulang pa ng 8. Sabi mo, papadala mo kapag nagsweldo ka. Nung nagsweldo ka, pinadala mo yung 8. Opo. So, nabuo na yung 1-1. So, wala ka ng obligasyon dapat sa kanya. Opo. Anong ginagawa niya ngayon? Tapos, sabi pa niya po sa akin, kulang pa raw po. Kulang pa? Opo. Paano naging kulang? Di ba, sabi mo, 1-1 lang hiningi niya. Opo. Ayun nga po yung sabi ko nga. Magkano hiningi niyang kulang? Tapos, hingi po sa akin ng 250, tapos, after that po ng 300, tapos 500, 300. Ginagatasan ka na? Opo. At kapag hindi ka magbibigay? Bali po, inaabang niya po ako sa trabaho ko, sa Baclaran po. Pag hindi po ako nagbigay, as nasabi niya po sa akin, ipagsasabi ko sa kanila na maraming beses mo akong parang binablockmail ka na ngayon. Opo. Alright, kaya napunta ka na dito para mapatigil na. Pwede nga natin ito pa-entrap pero ang gusto kasi ni Sir Benson Nins, mabigyan lang ito ng leksyon. Mabait pa rin ito siya Correct. Kasi kung talagang gusto niyang mabilis ang aksyon, pwede niya ito pa-entrap Pero kausapin natin si Mr. Bernie. Dahil natin sa magandang pakiusap, yun kasi gustong mangyari ni Mr. Bernie. Mr. Benson. Mr. Bernie Tanda, magandang hapon po, Sir Bernie. Sir Bernie, magandang hapon sa iyo. Hello po. Sir, magandang hapon po, Sir Bernie. Sir. Yes po. Sir, baka pwedeng tigilan mo na itong si Sir Benson. Total, naibigyan na niya sa iyo yung hinihiling mo na 1-1. Una, nabigyan ka ng 4, tapos nabigyan ka pa ng 8. So, kompleto na yung doon sa 1-1 na hinihiling mo. Bakit mo pa siya binabalik-balikan pa? 250, meron pang 4. At kapag hindi magbigay, i-expose mo pa yung kanyang pagkatao. Wag naman po. Okay po. Sige po. Ititigil mo na yan. Pasalamat ka nga, Sir Bernie, kasi mabait ito. Actually, pwede ka naman niya ipa-entrap sa amin, which we could have done agad-agad. Nakaposas ka na sa langit, nasa loob ka na ng kalaboso, humihimas ka na malalamig na rehas, at mind you, baka nalagyan ka na ng pumada ng mga preso. Hindi nga ako nagbibiro, baka hindi lang pumada. Diba? Baka pako pa. Diba? Ang ipinasok sa'yo.
Anyway, tigilan mo na itong pang-blackmail kay Sir Benson. Opo. Pwede ba? Opo. Kami na nakikiusap sa iyo. Alam mo na yan, pag kami nakiusap sa iyo at hindi mo sinunod yung pakiusap namin, may kalalagyan ka. Opo. Di ba? Opo. Baka hindi lang siguro pako, baka drum na ipapasok dyan sa iyo. Okay po. Naintindihan mo? Opo. Okay, sige, mag-usap kayo. Pag-ingit na mag-usap kayo na maayos. Hello, Bernie. Hello. Ang gusto ko lang, huwag mo na akong guluhin. Oh. Ba't ka nagpunta pa dyan? Ba't ka nagpunta dyan? Siyempre naapektuhan na kasing trabaho, hindi na ako nakakapasok eh. Ha? Naapektuhan na yung trabaho ko. Kasi... Napahiya mo tayo parehas, alam mo ba yun? Ginawa natin ito parehas, tapos eto pa. Kinausap mo ko ng maayos, na hindi mo kasi ako nakausap ng maayos. Oo, nandun na tayo. Pag kinakausap kita ng maayos, ano to, hindi... Naka-live to? Naka-live? Oo. Nakakahiya ka. Wala na akong magagawa eh. Dinamay mo. Akala ko nakikipag-usap ka lang ng maayos. Tapos eto ka. Sabi ko naman, di ba mag-uusap tayo dyan? Hindi. Tayong dalawa lang na hindi na kailangan ng ganito. Hindi, ganito diba? kasi yun. Kasi pag tayo na nag-uusap, hindi ka nakikinig sa akin. Hindi, anong sabi ko sa'yo, di ba sa pulis tayo mag-usap? Sa text lang yun. Anong ginawa mo? Ito? Hindi ko may pagtatanggol sa sarili ko kasi ito, hindi hindi nga kung makipag-usap sa'yo, sa pulis, harap tayo. Tapos eto ka. Teka muna, bakit sa pulis? Bakit sa pulis, Sir Bernie? Opo. Bakit ikaw pa malakas ang loob na mag-uusap kayo sa pulis? Ay, sir, ganito po. Bali, sir, gusto ko rin po kasing maano yung panig ko, sir. Para kasi pag sa telepono, hindi ko rin po limited. Kasi bakit niya siya sa pulis parang ipapapulis mo siya? Ay, hindi po. Dahil kulang yung kanyang bayad? Ay, hindi po. Bali, kasunduan lamang po na okay na po kaming dalawa. Aha. Na wala nang kontakan sa isa't isa, kalimutan na po yung isa't isa, yun lang po. Sige. Yun naman talaga yung gusto kong mangyari. Yung wag mo na akong guluhin. Diba, ayun yung sinabi ko sa'yo, diba? Ayun yung sinabi ko sa'yo. Ayun nga yung sinabi mo sa akin, pero... Kung gusto mong matapos sa pulis tayo, magkasundo tayo doon. Pero humingi ka pa rin sa akin ng pera, diba? Ayun yung text mo sa akin Pero ngayon, diba, eto ka, ba't parang binabaliktad mo ako? Diba? Dapat, maging patas ka, kausapin mo muna ako. Yan, panig mo lang nila maririnig nila ako. Hindi, okay. Kaya nga, Sir Bernie, kaya nga papakinggan po namin yung panig mo. Sige, meron kang gustong sabihin. Sige, sabihin mo, para maging patas dito. Sir, Patas po kami. Pasensya na po, medyo busy ako ngayong araw na to. No? Hindi nga, kasi sabi mo, panig. Sandali lang, sabi mo kasi panig lang niya ang pinakikinggan namin. Kaya nga po, pagkakataon mo na, Sir, para mapakinggan din yung panig niyo. Magsalita po kayo, Sir. Sir, ayoko kasi sa gantong sitwasyon. Hindi nga, Sir, kasi Sir, nagsalita na po siya. Kasi lumalabas doon sa kanyang pananalita para binablackmail mo siya. Totoo ba na binablackmail mo siya? Then it's your time na pagkakataon mo na para sabihin yung side mo kung talagang totoo bang binablackmail mo siya o hindi. Ay, hindi ho totoo yan. Okay, so kung hindi totoo, sabihin mo sa inyo kung ano ba talaga. Personal na lang sana po ito. Personal na lang. Ayoko ng ganito kasi nakakahiya rin. No? Okay, sandali lang. Kayo ba'y mag-boyfriend o hindi? Pwedeng na rin po, opo. So kung mag-on kayo, Sir, so hindi blackmail ito tawag. Hindi po kami mag-on yan. Ako dito, Sir Benson, ha? Hindi po kami mag-on yan. Hindi kayo mag-on? Ay, hindi po. Doon po ako natutulog minsan sa kanila, sir. Opo. Bali, 2 beses lang po siya natulog sa bahay. Benson, wag kang gagawa ng no? Ikaw yung text sa akin. Wow, ako pa yung text sa'yo. Oo. Andito yung lahat ng conversation natin. Okay na. Sir, hello po. Opo, sir. Opo. Sir, baka kasi mapatayan kita. Okay. So anyway, sir, bago kayo maubusan ng battery. So, sir, stop nyo na po yung pong ginagawa nyong pangaharas sa kanya. Maghanap pa na lang po ng ibang customer or ibang boyfriend. Wag na ho siya. Kasi ayaw niya po, gusto niya stop na yung relationship nyo kung ano pa man yun. Ano po, sir? Okay po. Sige. Ito po ay nasa maayos na usapan. Opo. Okay? Ito po ay tinadaan natin sa Santong Dasalan. Kung baka nakikiusap siya, itigil nyo na. Dahil kung ayaw nyo po tumigil, Santong Paspasan. At yung Santong Paspasan, kulungan pong bagsak nyo, sir. Okay, sir? Ayan naman po, hindi ako papayag sa ganyan dahil parang may mali po doon. Opo. Paano po naging mali yun, sir? Paano naging mali po ito, ang pakiusap namin? Opo. Ano pong mali doon sa pakiusap namin? Hindi naman doon, sir, sa inyo. Kaya naman po mali. Mali lang doon parang ako yung may kasalanan doon. Parang wala naman po akong pinipilit sa ganyan. Kaya hindi ka lang yung pinipilit, sir? po ako sa inyo at hindi po ako... So, ibig sabihin, ito pong ang namimilit si Mr. Benson, hindi pala ikaw ang namimilit? May time po na ganun po. Opo. Ako yung namimilit? Ako yung namimilit? Vice versa po kami, sir. Vice versa. Okay.
Sige. Inaamin ko naman, sir, na meron din po akong pagkakamali sa kanya, sir. Okay. Very good. Pero, yan lang hinihintay ko po. Yan lang hinihintay ko. Sige, tapusin natin to. Apo. So, inamin mo may pagkakamali ka, nagsusorry ka at hindi mo na ulitin. Tama? Pero yung pang-blackmail, hindi po totoo yan, no? Yun lang po yung inaano. Kinukuha mo nga yung laptop parang ko eh, in tsaka return cellphone lang ko eh. po yun, sir, no? In return. Na kung ano yung kung ano yung nangyayari, di ba? In return. Pero kung about ano lang po, pera-pera, ay hindi ho totoo yun. Ganun po. Opo. Okay. Sige. Opo. Bali, pasensya na po kayo. Kasi ako... Ay, wag mo kayo humingi ng pasensya sa akin, sir. Wala kayong kasalanan sa akin. Kung gusto niyo po humingi ng pasensya, kay Mr. Benson po, wag po sa amin. Opo. O sige, humingi ka ng pasensya para matapos na, sir. Hingi ka ng pasensya kay Mr. Benson. Opo, humingi rin akong pasensya kay Hindi, Benson. sir, kausapin mo siya. Humingi ka ng sorry sa kanya para matapos na talaga to. Hello, Benson. Sana wag mo na rin akong text ha. Kasi the last time nung okay na tayo, bigla kang nagte-text sa akin na hello, kamusta ka na? Hi, asan ka? Kaya ini-expect ko na okay pa rin, no? Kaya ganon, kaya bumabalik ako sa'yo. Pero wag mo akong babalik ta rin naman ha. Alam mo kung ano yung tama, alam mo yan. Kung ano Sir, matanong ko lang pala, sir. Sir, may family ka ba? Opo. Kasi ang sinasabi mo kasi kanina, nung tawa ka ng research, kailangan mo kasi ng pera din. Sabi mo raw kay Odette, paano yun? Kailangan ko rin ng mga panggasto sa family ko. Kaya kailangan humingi ng pera kay Mr. Benson. Totoo ba? Alin po, sir? Sorry. Di ba sabi mo, sir, meron ka pong pamilya, meron kang asawa at anak. So ngayon, kailangan mo pang suporta sa asawa at anak mo, kaya ka kumukuha ng suporta dito kay Mr. Benson. Parang ganon. May kapalit naman, sir. No? May kapalit. Sir, bakit hindi ka na maghanap ng maayos? Sir, sa payo ko lamang po, sir, ba't hindi ka na maghanap ng maayos na trabaho para sa pamilya mo, sa anak mo, sa misis mo? Bakit kinakailangan yung pera manggagaling pa dito kay Mr. Benson? Sir, siya po yung nag-offer po yan. Siya po yung nagpe-presto, siya po yung nagbibigay. So, sa ngayon, siyempre, sir, hindi tayo makakapaniwala din sa ganung issue. Pero ganun po talaga yung... Pero sir, advice ko sa iyo, sir, payo na lamang to. Sir, maghanap pa na lang po ng trabaho para ikabubuhay po ng family mo, ng misis mo, ng anak mo, di ba? Huwag po manggagaling dito kay Mr. Benson at patakutin mo siya kapag hindi pa siya nagbigay ulit, nakipag-ano sa'yo, i-expose mo siya. Huwag po ganun. Blackmail yun, sir, makukulong ka pa. At nakakaya po sa family mo. Alam ba ito ng misis mo at anak mo na ganito pong trabaho mo, sir? Ay, hindi po. Actually, hindi ko ito trabaho, sir. No? Sideline mo lang to, racket. Ganon. Ay, hindi naman, sir, sa ganun. Hindi, kasi racket na tawag dito dahil meron ka ba trabaho bukod ka dito sa paghahanap ng mga katulad kay Mr. Benson? May iba ka pang trabaho? Wala. Okay. Yan. Kasi pinahiya ka niya, papahiyain din natin siya. Matitigil na yan, sir. Pag hindi pa rin po tumigil, pa-entrap natin. Paano po yun bukas, sir? Kasi may pasok po kasi ako bukas sa Baclaran. Ang last text niya po sa akin, pupuntahan ba kita sa Baclaran? Ayun po kasi kinakatakot ko, sir. Sir, kaya kanya tinatakot dahil nakita niya takot ka. Opo nga po. Nagpakita ka ng katapangan, hindi na ulit yan. Andyan po, sir, lahat ng resibo na ipinadala ko sa kanya. Okay. Sige, tago niyo lang po, sir. Huwag na kayo matakot. Na-expose na po yung kagaguhan niya. Inunahan mo siya, di ba? Kaysa yung uunahan ka niya at tinatakot ka niya at i-expose sa trabaho. Ngayon, inunahan natin siya. Sir, kilala ko po siya. Hindi po siya titigil pagka ganyan. Sir, maniwala ka sa akin. Gusto mo pa-entrap natin? Ano po? Sir. Apo, naluluba, sir. Pasensya na ha. Okay, ang tanong ko lang, sir. Alam ba ito ng misis mo at anak mo na meron kang racket na ganito? Sideline? Ay, sir, pasensya na. Hindi ko kaya masagot yung mga... Okay, sige po. Sir, last na naman po. Sabi po ni Mr. Benson, natatakot daw siya. Baka pagkatapos nito, tututuhanin mo pa rin yung pananakot mo at ikaw ay pupunta-punta pa rin sa kanyang trabaho. Huwag na, sir, ha? Sir? Ay, hindi ho. Promise yan, sir? Ako nga yung medyo parang dito na parang hindi ko ma-explain kung ano yan. Basta... Ikaw pa. Ano hindi mo ma-explain, sir? Ano hindi mo ma-explain? Hindi ko alam. Pasensya na, sir, ha? Okay. O baka naman, sir, ikaw ay na-inlove na dito kay Mr. Benson. Wala problema kung na-inlove ka na kay Mr. Benson, pero wag mo naman siyang takutin. Okay na po. Okay, sir? Apo, okay na po. Okay, Mr. Benson, sige, na-inlove sir, daw siya pasensya na. Busy po ako. Salamat po. Okay, salamat din po. Natawa ka nung sinabi na-inlove. Okay. Anyway, Mr. Benson, maganda itong ginawa mo. Nagpakita ka ng katapangan. Inunahan mo siya. Sinabayan mo siya doon sa kanyang pananakot sa iyo. Kasi, sir, ayoko rin Tinabla mo siya. Opo. So,
tama ito. At I'm sure, hindi na niya gagawin yung sinasabi niya. Ang kinakatakot ko lang, sir, kasi naapektuhan na po kasi yung trabaho ko, sir. Hindi na po nakakapasok. Kasi nga po, parang ganun nga po na tinatakot na nga niya po ako eh. Alam niya po kasi lahat ng ano ko eh. Bali, ano man trabaho nito, sir? Sabi niya po, ang trabaho niya daw po sa SM Department Store, sa ano po, sa Samsonite daw po. Yung sa mga bag. Okay, sige. Sir, ganito na lang. Tapusin natin to. Hindi niya ulitin yan. Kapag inulit niya po ito, gusto mo yung tablahan. Di, kukontakin natin yung misis niya, kukontakin natin yung anak niya. Mapapaya siya. Di ba? Sasabihin natin sa mga kapitbahay niya, sasabihin natin sa pamilya niya, itong pinanggagawa niya na meron siyang sideline na, yun nga, andiyan naman po yung mga naghahanap ng mga customer ng mga lalaki at pagtapos kinakwartahan niya. Kapag hindi nagbigay ng kwarta, di ba, i-expose niya, blackmail. Tingnan natin kung hindi to gusto ko lang po talaga naman, sir, matigil na po yun. Tigil na po yan. Thank you po. Okay, sir. Next time, sir, ikaw rin, ingat ka na rin. Opo, natutunan na po ako, sir. Okay. Sige, sir. Magandang hapon, sir. Sige po, magandang hapon din po. And feeling ko naman, Idol, ramdam ko, titigil na yan. Titigil na yan? Oo, kasi talagang nabuking siya eh. Oo. Doon sa ginagawa Mas malaking kawalan sa kanya kapag nalaman ng kanyang misis, nalaman ng kanyang mga kamag-anakan, nalaman ng kanyang mga katrabaho sa SM, itong kagaguhan niya, walang problema kung siya ay bi. Wala tayong problema dyan, di ba? Pero may anak kasi siyang pinoprotektahan at asawa eh. Exactly. Yun yung... Wala kaming Kay problema Benson, kung anong klase kayong pagkatao. Whether you're bisexual, you're homosexual, okay, gay, wala tayong problema dyan. In fact, mahal natin ang mga LGBT community talaga. Wala po kaming problema dyan. Ang nagiging problema lang kapag kayo po ay nang ba-blackmail. Oo, ibang usapan na diba? yun. Nang ba-blackmail kayo sa inyong partner o sa inyong naging partner, sa inyong naging one-time partner, din sa inyong naging one-night stand, ba-blackmailin nyo, ibang usapan yan. Kaaway nyo kami. Pero yung pagiging membro nyo ng LGBT, hindi po tayo magkaaway. Pantay-pantay tayo rito. Pero once na kayo'y gumawa ng kalokohan at ng blackmail, may pananakot na kasi may pananakot, magkaaway tayo. Okay? Okay, sige. Alright, at napapansin ko lang, Idol, mapangahas na ang mga nagrereklamo, no? Ibang-iba na talaga. Iba. At maraming salamat sa tiwala nila. Salamat po. Kay Idol, ibang-iba. Oo. Tiwala sa ating programa. Oo, sa Wanted sa Radyo. Kaya salamat po. Salamat po sa inyo. Okay, at sunod po nating kaso. Pero bago yan, sa atin pong sulian ng bayan pa rin kung nakikinig si Mr. Jaime, si Domingo, pakikuha na po ang wallet nyo po sa amin at pakihanap na lang si Klein. At maging si Mr. Zui Mingyu, yung wallet nyo po, pakiklaim na rin po at malapit na itong mag 1 month. Kaya marireturn to finder na to. Kung hindi nyo makukuha. At saka si Mr. John Blanco, pakikuha na rin po ang inyong wallet dito po sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Okay. At isa pa, si Mr. Renato Marzan. Seaman ito si Sir. Seaman ito, Okay. Sumasampa ito sa barko. Okay. Yes. Andito siya para humingi ng tulong na makuha na yung kanyang 2 buwang sweldo. Okay. Dahil hindi pa raw po ibinibigay. Sir Renato, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Bakit ayaw po ibigay ng inyong agency yung 2 buwang sweldo raw, sir? Kasi, sir, hanggang pangako lang, sir, na sinasabi. Noong unang bagong dating namin, sabi na dumating na daw yung pera namin dyan. Okay. Ngayon, may email sa barko na dumating na sa may Calamar yung pera namin. Ngayon, bumaba kami sa barko. Pag-report ko sa may Calamar, kinukuha ko yung pera ko. Sabi na naman ni Captain Pire na yung pera na wala pa daw. Okay. Tapos, nangako na naman na itong katapusan lang yun, ibibigay yung pera. Pagtawag ko sa Lunes, wala pa naman daw. Puro pangako ng pangako, napapako. Oo, sir, puro pangako nga, sir. Tapos, pag-report ko kahapon, sabi niya, sa Tuesday na naman daw yung pera, yung ano. Opo. Tapos, nakagalit pa sa akin na makulit daw ako tungkol sa pera na yan. Ikaw pa ngayon may kasalanan. Oo, sir, yun ang ano nga. Sila pang may ganat ng kapal na muka na magalit sa iyo. Na dapat ikaw may karapatan magalit sa kanila. Oo, sir, kasi hindi sila tumutupad sa usapan. Exactly. Dahil ikaw po dito ang nadihado,
ikaw po dito ang naluloko. Oo, sir. Sino pong palaging kausap niyo po sa agency? Si Captain Perry Vistabulo, sir. Si Captain Peria. Oo, sir. Okay, pero ngayon si Captain Peria hindi niyo na po nakakausap. Nakausap ko kahapon, sir. Siya ang nagalit sa akin kahapon, sir. Siya yung nagagalit? Oo. Pagalitan natin ngayon. Sige, tawagan si Captain Peria, pagalitan natin. Pag-usapin ko kayo, sir, pagalitan mo akong bahala. Sagot kita. Nasaan na si Captain Peria, Odette? And Carol? Wala. Kanina pa ako nagbabanter dito. Nins, magbanter ka naman. Okay, sige. Tawag to sila. Oo, sige, babati na lang ako pagka ganun. Batiin po natin na happy birthday daw po itong si Miss Luz Orsine Avila at yung anak nga po ni Mang Lucio Casil na nagbe-birthday ngayon. Happy birthday, ha? Happy birthday. At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, happy birthday sa kanila. O ano nangyari dun sa DILG? Natawagin niyo na ba si Yusek Panadero? Off-air ata. Kinontak Sige, na tinatawagan na. Okay, kulang pa rin? Banter pa? Okay. O sige, ito banter muna. Ang bahagi pong ito ay hatid sa inyo ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men, 3K battery, dare to compare. At andyan na yung admin. Miss Analina, admin. Magandang hapon po, Ma'am Analina. Ano pangalan pala agency niyo? Michael Mar, sir. Michael Bar? Michael Mar, sir. Michael Mar. Miss Analina. Ma'am? Hello, pasensya na po, medyo maingay. Ano pong nangyayari? Ma'am? Opo. Ma'am, andito po si Sir Renato, yung inyong seaman. Sir, pasensya na sir ha. Kasi as much as gusto ko pong i-entertain itong tawag, hindi po kasi na-advise ng maayos. Hindi ko po na-advise ng management na magla-live po ngayon. Kailangan po talaga kayo mag-live dahil kung hindi ma'am, ang susunod nito, pupunta ho kami sa Marina at ireklamo po namin yung kawalang-hiya na ginagawa nyo sa inyong mga empleyado, inyong mga seaman at kayo po mapaparusahan ng inyong agency. Malilintikan. Ano po? Opo, naiintindihan ko po yung sitwasyon, pero hindi Ganito po na po gagawin natin, ma'am. Okay, wag ko na pong pahabain. Sige, papupuntahin ko po dyan si Sir Renato. Kung kinakailan sasamahan po namin, sasamahan namin para maibigay na po yung kanyang 2 buwang sweldo. Okay, ma'am? sige po, paparating ko po yan. Wag po. Kailangan po ibigay na. Okay, ma'am. Salamat po, madam, ha? Sige, salamat po. Sige. Sir Renato, sasamahan po namin kayo isa po sa mga reporter namin next week, Monday. Ngayon po kasi hanggang Biyernes, yung mga reporter po namin, meron naman naka-schedule na lakad. Sasamahan namin kayo doon sa kanilang agency para makuha mo ng 2 sweldo mo. Okay, sir? Oo, sir. Oo, sir. Salamat sir sa pagpunta. Magandang hapon, sir. Oo, sir. Yes, sir. Wanted. Sila pong may ganang magalit, ano? Ba, sila na nga itong... Samantalang, sweldo naman niya, pinaghirapan na niya yun. Sila na nga itong, di ba, gumawa ng pang kalokohan, may silang may atraso. Ganun kuminsan yung mga sindikato ninyo, magagalit-galitan. Oo. Para, defense mechanism exactly. kasi yan eh. Thank you. Di ba? Okay. Anyway, may panawagan ulit tayo dito. Kung sino man daw po yung nakakuha na isang wallet na may lamang 1,800 pesos and mga IDs, na wala po ito last June 27, 9:30 a.m., sumakay daw po siya ng welcome dyan sa may Pantrangco at bumaba daw po siya ng Fisher Mall. Kahit yung ID na lang daw ang maibalik, kahit wag na po yung 1,800 pesos, yung mga IDs na lang po ang kung maaari ay pakibalik na lang po. At ito ay pag-aari ni Miss Susana Collado. Okay, Ayan. sandali lang ma'am. May nag-text dito. Baka raw atakihin si Commissioner Dulay ng BIR. Ay, siyempre, wag naman po. Ayaw po namin yan. Kaya nga, ang sabi ko nga, doon sa nakakilala kay Commissioner Dulay, pumunta na kayo sa kanyang bahay, magdala kayo ng mga aspirin, gamot, para bumaba yung lagnat. Kasi nilalagnat yan. Kaya hindi siguro nakapasok. Wag naman. Ipagdasal natin na walang mangyari. Kasi para harapin din niya yes. yung final sa kanyang kaso. Ipagdarasal natin lahat po, tayong mga Pilipino, na wala akong mangyari sana kay Commissioner Dulay na maging malusog siya para pag harapin niya yung kanyang kaso, nilitis yung kanyang kaso, malusog siya. At para pag nasa kulungan siya, malusog siya. Siyempre, pangit naman, dali mo sa kulungan yung isang tao na may sakit. Wag naman. Kailangan pag ikinulong yung isang tao, malusog siya. Nasa maganda pangangatawan. In fact, pinapamedical pa nga yan eh. Diba? Kaya Commissioner Dulay, get well soon. Para naman po, pag humarap na po kayo sa korte, ililitis na yung kasong plando ninyo, malusog po kayo, Commissioner Dulay. Okay? Sige. Okay, si Mr. Alexander Kirob andito para humingi ng tulong na mapauwi na yung kanyang live-in partner na nasa Saudi Arabia na si Marilu Depano. Okay, Sir Alexander, magandang hapon. Magandang hapon din po.
yung inyo pong live-in partner, si Ma'am Marilu, ay gusto niyo na po mapauwi. Bakit po? Ano pong problema? Dinudugo po kasi siya doon sa Bakit po? Ano nangyari? Dinudugo po siya ng kulang-kulang 1 buwan po. Ano pong sakit niya? Parang regla po yata yun. Tapos hindi siya tumitigil. Dire-diretso lang yung... Okay, nagpagamot na ho siya. Nasabi niya na ho sa kanya employer para dalhin ho siya sa ospital o sa klinik. Ang problema po hindi siya pinapagamot ng employer niya. Binibigyan lang siya ng gamot. Yan means ang kadalasan na reklamo, yung mga employer sa Saudi, pag nagreklamo yung mga OFW natin, kung hindi man kung papagamot man, dadalhin sa isang clinic lamang. Clinic lang, hindi sa ospital. Hindi sa ospital. At bibigyan ng gamot na hindi naman doktor magbibigyan ng gamot. Yung mga nurse lang doon, hindi na susuriin. Ito gamot, sakit lang tiyan lang yan. Ito ng gamot para matapos na. At ang masaklap pa, Idol, sa kanila pa ikakarga, isisingil, di ba? Hindi pa sagot ng amo. Okay. Janeville Manpower Resources Agency, si Miss Julie Ompok. Miss Julie, magandang hapon. Yes, sir. Good afternoon. Alam niyo na ang kalagayan ni Ma'am Marilu De Pano? Yes, sir. Nasa agency po siya, sir. Na-rescue naman. Alam po yan ni Alex, sir. Na-rescue na po. Siya. Yes, sir. Kachat ko po yan sa IMO. Inaantay lang po natin yung exit visa po. Actually, sir, may update ko kasi may mga picture pa siya kasama siyang lumalabas ng ibang Pilipina. Hindi po siya as exact yung kapag kakasabi niya. Anyway po, natural po yun kasi siyempre asawa ka, pamilya. Pero inaayos po natin dyan, sir, exit visa niya po. So wala na po siya sa kanya employer? Matagal na, sir. Alam po ni Alex, sir. Alam po na wala na. Okay, saan po siya ngayon nakatira, ma'am? Sa agency po natin sa Saudi, sir. Exit visa na lang. Okay, kung matagal na po pala siya wala sa employer, nasa agency na, bakit ang tagal bago siya makuha ng exit visa? Itong employer, sir, hindi po siya nakikipag-coordinate sa atin. Kaya nga po, itong week na to, ang lagi kong sabi ko sa kanya, bakit kailangan mo pang patagalin itong exit visa na lang ang kailangan? Sabi ko sa kanya, para makauwi na at kailangan siya ng pamilya na, ang gusto ni Alex, ipagamot siya dito. Ngayon po, after ng tawag natin, magwa-WhatsApp na naman po ako sa kanya na as quickly as possible dahil pati po kayo na-inform ko po sila ngayon din po. Okay, sige. Asahan po namin Ma'am Julie. Yes, sir, I will. Yes, sir. Ma'am Julie, salamat po Ma'am Julie. Magandang hapon po. Yes, sir, I will, sir. Thank you so much, Sir Taul po. Thank you po. Si Miss Marisa Cruz, pero sige, nandiyan na sa linya. Miss Marisa Cruz, magandang hapon. Yes, sir, Rafi. Ma'am Marisa Cruz, anyway, yung agency naman pala, gumagawa naman po pala ng paraan para mapauwi na. Salamat na lang po, Ma'am Marisa. Okay po, sir. Siya nga pala, Ma'am Marisa. Yes, sir. Sa 2019, hindi ka ba tatakbo? Ikakampanya kita, hindi ako nagbibiro. Mananalo ka. Maraming salamat. Sa dinami-dami ba naman mga OFW na tulungan natin dalawa ng programa at saka ikaw, at ang dami po mga kamag-anak at yung mga OFW natin, kahit na anong pwesto sa gobyerno, mananalo ka. Huwag lang presidente, hindi pa. Pero hanggang mayor, kaya mo. Governor pa siguro, pwede. Congressman, nakapikit, mananalo ka. Congresswoman, di ba? Congresswoman Marisa Cruz. Maraming Hindi nga talaga, Ma'am Marisa, nakakatuwa po talaga kayo. Kami po ay palagi nagpapasalamat. Sana po patuloy niyo pong tulungan po lahat ng mga OFW natin na lumalapit sa amin. Na tulad naman po ginagawa niya palagi. Opo, sir. Ang OWA po nandyan po palagi. Umulan, umaraw, bumagyo. Kahit anong, basta po OFW, mahal po natin silang lahat. Pag kayo po ay tumakbo, magpasabi lang po kayo agad-agad, ma'am. Ikakampanya ko kayo at kayo po'y mananalo. Promise. Okay? Maraming salamat po, sir, ha? Mabuhay ho kayo, Ma'am Marisa. Thank you po, sir. Okay. Yan, nananawagan tayo sa mga OFW, sa mga listeners na viewers ng Wanted sa Radyo. Kapag nakita niyo po sa 2019 sa balota ang pangalang Miss Marisa Cruz at nakalagay doon, former OWA Advocacy Social Marketing Division, iboto niyo po. Hindi sayang boto ninyo. Okay. So, okay na yun, Sir Alexander? Anyway, i-monitor natin yung mga kaganapan. Andiyan naman yung OWA na itim din natin. Bigyan natin hanggang, ano ba ngayon? Wednesday? Monday po ulit. Monitor tayo. Monday. Odette, pakilagay mo sa calendar mo, Monday, monitor natin.
iwan niyo po yung telephone number niyo po, Sir Alex. Opo. Para kami na po ang magpa-follow up sa inyo. Opo. Sasabihin namin kung ano yung development galing po sa agency at saka sa OWA. Okay, sir? Opo. Salamat po, Sir Alex, sa pagpunta. Ganahan po, sir. Maraming salamat. Yes, sir. Yes, sir. Pero totoo ka nga, Idol, itong si Ma'am Marisa Cruz, araw-araw, puro OWA ang nire-refer natin. Hindi na nga lahat ini-airy natin eh. Yes. Sa totoo lang. Yes. Malaking tulong ito pong si Miss Marisa Cruz sa OWA. Oo. Masipag ito. Talaga Silang lahat dyan sa OWA, especially si Ma'am Marisa Cruz. Alam mo, kapag nagtrabaho ka kasi sa mga ahensya tulad ng OWA, kailangan meron ka talagang puso at magmalasakit sa kapwa, lalo na doon sa mga OFW. Oo, very important At yun. meron ito si Miss Marisa. Makikita mo naman talaga na talagang nandun yung kanyang pagmamahal at dedikasyon sa mga kababayan natin na trabaho sa abroad. Kasi hindi sila nagsasawa sa dami ng nire-refer natin. Araw-araw po yun. Yan. Kayo dyan mga OFW, yung mga kamag-anakan ng OFW, vote Marisa Cruz. Hindi pa naman bawal sa COMELEC, di ba? Hindi pa bawal. Pero pag nagkaroon ng election ban, bawal na. Sa ngayon, vote Marisa Cruz. For what? Wait. Oo, hintayin natin kung ano tatakbuhan niya. Di ba? Pwedeng chairwoman, malay mo, kahit ano. Pwedeng ba? Congresswoman. Barangay chairwoman, nakapikit. Oo, landslide pa siguro. Wala na. Baka habang nasa bakasyon siya, panalo na siya. Baka unopposed pa, walang lalaban sa kanya pagka... Ako pwede na sigurong si Miss Marisa Cruz, congresswoman siguro. Oo, mas bagay. Para gumawa siya ng mga batas. About OFW. About OFW, pwede. Maging party list nga siya ng OFW, pwede pa. Pag senador, pwede pa rin. Oy, wag lang yung sumasayaw-sayaw na, alam mo na, hindi nga, malala ko nga pala, tatakbong senador. Oo? Aba. Talagang may... Kaya pala, okay, basta off-air, ibulong ko sa'yo. Kaya Confirm, pala, tatakbong senador. Ay, halata, obvious Patawarin naman. po tayo. Wag po sana. Obvious, Idol, kasi very visible eh. Obvious. Tatakbong senador. Oo, very visible siya. Very, very visible. Nako. Alam ko na yung sinasabi. Pinipintasan niyo po si Lito Lapid, ano po? Mas masahol ito ng 1,000,000 beses kay Lito Lapid pag ito po'y naupo sa Senado. Alam niyo na kung sino sinasabi ko? Alam ko yun. Alam ko yung gusto mong anuhin. Saan ka nakita sumasayaw, kumakanta, pupunta sa mga beauty pageant? Man. Alam mo na? Kung ito sana ay katulad ni Ping Lacson, pwede pa. Kasi dapat naman, kagalang-galang ka eh. Tingnan mo si Senator Ping Lacson. Pinaniniwalaan. Ganun dapat. Pero kung si General Oscar Albayalde, aba. Ay, lalo pa. Aba. Lalo pa. Ikakampanya ko yan. On my own. Hindi nga, walang biro. Kagalang-galang na general. Ito pong si General Oscar Albayalde. Yan dapat talaga. An officer and a gentleman. Kahit sa posisyon. Kagalang-galang. Karespeto. Bagay. Oo. Di ba? Pero yung isa. Yung isa. Pag-iisip ako maraming beses. Nako. Hindi nga po talaga. Milyong beses siguro. Kasi kumalat na sa mga kaibigan ko. Oo. Sabi ko, hindi nga pare, totoo ba? Oo. In fact, nag-uumpisa na nga ng humingi na nga ng Pondo. Para sa kanyang... Nagpupondo na. Sos Mario Josep. Nag-iipon na para sa... Alam nyo ba, tanong natin sa mga OFW, alam nyo ba kung sino sinasabi ko? Iboboto nyo ba siya? Hindi siyempre karapatan yung bumoto. Pero kung ako, nako, huwag nyo sayangin yung boto nyo. Kasi dapat, pag ikaw ay nasa Senado, ito lang mabilis lang. Dapat ang taong tatakbo sa Senado, may alam sa mga problema sa ating bayan. Kahit na hindi ka abogado, you don't have to be a lawyer, actually. Si Senator Ping Lacson, hindi naman lawyer yan. Effective siya na senador. As former PNP chief. Oo. Kasi kagalang-galang siya. Kinakatakutan siya. Kita mo yung sinabi ni Ping Lacson. At may legacy siya sa PNP. Yeah. Dami niyang legacy. Ang dami niyang, di ba, nagawa. Lalo na hindi ko makalimutan, sinabi niya, patigil, lahat kayo mga sindikato sa mga yung mga pasok na pulis sa carnapping. Pasok sa carnapping at gumagamit ng mga sakyan na galing sa carnapping. Isoli nyo yan. Sa Camp Crame in 48 hours. Aba, napuno yung Camp Crame hanggang umabot pa ata ng EDSA yung mga sakyan. Correct. Natakot yung mga pulis. Kinakatakutan siya. Sinabi ni Senator Ping Lacson, yung waistline ninyo dapat 32.
Ang dami nagsi-resign, hindi nila kaya mag-exercise eh. Ultimong general, naparesign niya kasi Naparesign kesa niya. mapahiya In fact, sila. I have some friends na na-resign dahil hindi nila kayang magpapayat. Ibig sabihin, kinakatakutan talaga. Ganon dapat, kinakatakutan. Ngayon, tingnan mo si Ping Lacson, former PNP chief. Effective siya, kinakatakutan siya. Huwag ho tayo mag-look-look sa Senado na mga kengkoy. Huwag naman po, kasi yung Senado po yan, hindi dapat kengkoyan yan, dapat seryoso po yung mga nakaupo dyan. Kasi po, gumagawa ho ng batas yan. Dapat medyo... Para sa kagandahan, kabutihan ng ating bayan at mga mamamayan. At matino yung pag-iisip. Medyo nasa... Matino. Isa pa yon. Huwag yung gagamitin yung talent na magpatawa para, di ba? Oo. Makakuha ng atensyon. Huwag ganun. Alam niyo naman. Huwag yung medyo trying hard. Hindi lang medyo trying hard talaga. Alam niya, alam ba? Alam ng mga ano natin? Ano, iboboto daw nila? Sos, kayo nang bahala. Pero, nako. Di ba? Oo. Sos, Mario Joseph. Mag-isip kayo ng Hindi nga. milyong beses. I have so many friends na mga kabaro niya. Sa likod niya, pinagtatawanan siya. Sa totoo lang. Oo. Marami hindi nakikinig eh. Oo. Promise, marami hindi nakikinig. Tuloy-tuloy pa rin mga kalokohan dyan eh. Di naman na... Nung una, medyo akala, pero ano lang pala yun, forma lang. Diba? Puro... Alam mo kung saan nag-umpisa na nadismayado po ako dyan. I'll tell you the truth. I'm not gonna lie to you. Nung una, okay. Pero nung bandang huli, nahalata ko na kapag tinatawagan natin, ayaw. Because wala pala siyang alam. Wala siyang alam, wala siyang may sasagot kung hindi magpatawa. So ang nangyari, pero pag sa ibang istasyon, sa dalawang malalaking istasyon, TV station, nagpapa-interview sa mga malalaking radio network, malaki din man tayo. Oo. Nagpapa-interview. At minsan, sinabi raw, saan? Sa Radyo 5, ay, wag yan. Ay, may ganon? Hindi nga, totoo. Kasi May pila-pila. Tumawag tayo. Si Odette tumawag. Nandun yung isang kakilala ko eh. Sir, Radyo 5. Ha? Ay, wag. Unay muna itong si yung kalaban, kabilang istasyon. Yung isang network, dalawang network. Oo. Inuna muna yung... May favoritism nauna pala tayong nakapila, Radyo 5. Ito po ito, totoo. Radyo 5, nakauna, nakapila na. Hindi. Oo. Kasi, Tinabla muna. hindi kilala daw ang Radyo 5. Kasi mas kilala daw yung may network. Kasi sinasabi niya, dahil pag in-interview sa network na yan, kinagabihan sa prime time, manyunyo siya. Magpapatawa siya. At isa pa, nalaman ko pala, kaya ayaw niya magpapa-interview later on, dahil kapag in-interview natin siya, wala siya masasagot, at hindi niya kayang aksyonan, kasi dito ina-aksyonan talaga eh. Oo, diba? mapapaya siya. Hindi nga, dito kasi kapag tayo tumawag, gumagawa tayo ng follow-up, and you should act, dahil kung hindi, gagawa tayo ng follow-up, papapahiya ka. Oo. Look at General Oscar Albayalde. Si General Oscar Albayalde, mga sir, mga ma'am, pag tinatawagan po namin, nagipag-usap yan dahil alam niya, kaya niya aksyonan yung ilalapit natin. Tingnan mo si General Aaron Aquino sa Region 3. Tumawag tayo rito, sinagot niya, inaksyonan niya. Ginisa niya yung mga pulis na isinumbong. Dinisarma niya right there and then sa on-cam. Di ba? Yan, naka-upload sa video natin sa Rafi Tulfo in Action. May mga pangil yung mga general yun. Kasi itong mga general na tinatawag natin, they know na kapag tumawag ang Radyo 5, ang wanted sa radyo, kapag sinagot mo yan, you should be ready na hindi ka lang magdadadakdak na magmangangako dahil may gagawing follow-up ang programa. So itong mga hindi sumasagot sa atin, natatakot na, pag nagbitaw ako ng salita dyan, baka hindi ko magampanan, wag na lang. Napapahiya lang ako. Mapapahiya. Kasi naman talaga hindi kayang gampanan. Pero ang kaya niya, magsayaw-sayaw. Diba? Magpatawa. Oo. Forma lang nga Pabida ang tawag doon. Hindi nga, doon lang ako na-inis. Later on, media mileage pa lang kailangan exactly. niya. Tinatawagan po namin, kayo po, mga nanonood sa Wanted sa radyo, nakikinig. Ayaw na po kaming sagutin kasi yung pala, number 1, wala siyang masabi na. Number 2, maliit na network lang po itong Radyo 5 raw. At saka itong Wanted sa radyo. Wow. Pero, makikita mo, sumasayaw, nagpapatawa sa kabilang network. Alam mo na, malalaking kabilang karibal na network, papa-interview. Iikutin pa yan. Umikot.
Yung programa, meron pa sa isang network dyan, programa umaga hanggang hapon, nagpa-interview siya, nagbabad. Pero sa atin, isang interview lang sa Radyo 5, ayaw. Pero ang masasabi ko sa kanya, para siyang nagtampo ng bigas. Na inayawan niya. Hindi naman, kaya lang, Si Idol. ito ngayon, malaman-laman ko, kaya pala ganun, tatakbo siya talaga, confirm. Yun pala. He will run for the Senate. Naku po, pinagtatawanan niyo po si Lito Lapid. Nako. Baka mas ano pa to. Pasalamat na lang po kayo at kung pagkukumparain, kahit papaano si Lito Lapid may experience. Naging governor yung mama, in fairness. Ay, oo, may local ano siya. At may nanggawa naman talaga sa Pampanga kahit papaano. Oo. Pero ito, wala talaga. As in... Kahit na barangay chairman nga, hindi nga pwede ito eh. Hindi nga. Neophyte talaga. Bagito talaga kung totoo. Hindi, o alam nyo na ba kung sino? Hindi pa rin ata nahulaan eh. Nung nasabing tatakbo yung senador, wow! God damn! Patawarin po ang ating bansa. Yung pusa ko dyan, yung gumagalag pusa, boto niyan, wag na lang. Hindi nga kasi talaga, uminit ang ulo ko. Nung nakapila na tayo, media mileage pala eh. tumatawag si Odette. Tinabla si Odette dahil merong nakapila from the other stations. Yun ang inuna. Alam mo yun, kung nakikinig ka, nakikinig mo Alpores mo, alam mo yun kung anong araw yun at sino yung reporter, buti na naman lang. Nandun. Meron tayo. Tinanggap mo yung tawag ng isang reporter, kapalit kami, samantalang kami ang nauna. Oo. Tinabla Dahil mo kami, pues. para sa iyo, mas malaki yung kabila at malalagay ka sa prime time. Kasi dito, hindi ka ilalagay sa prime time. Kasi dito, public service lang. Oo. Tsaka yung mas newsworthy, inuuna natin. Newsworthy lang. Diba? Hindi yung walang Pero kwentang yan si, balita. panalangin ko, si General Oscar Abayalde, nako, yan talaga magaling. Yan ang bagay na Chief Walang PNP. duda, oo. Bagay na Chief PNP yan. At especially yung pag-handle niya sa Resorts World Manila. Yes. Ay, very good ka doon, General Albayalde. Yes. Basta very good siya. Yun na lang yun. At saka itong si General Albayalde, kagalang-galang po ito. Yung pumunta siya rito, nako. Ay, yung exclusive na scoop namin, nag-surrender ng drugs sa ating sulian ng bayan. Kita mo. Hindi siya pinagtatawanan. Yung isa pumunta rito, pinagtatawanan siya ng mga sa baba, sa Diyos. Pagtalikod niya, hindi nga, pagsarap niya, laughing, ano pala siya? Utosan, kanta ka nga, kanta rin siya. Clown ba siya? Uto. Clown ba siya? Pasawin mo, hindi nga walang biro. Pasawin mo, sayaw ka nga dyan. Sasayaw, kanta. Pero pag sila General Albayalde, Ping Lacson, kanta. Alam mo sabihin nila Ping Lacson, General Albayalde, wag, sorry thank you na lang. Pero siya, kasi mga... sumayaw ka, patamblingin mo, tatambling yan. Dahil tatakbong sa Senado. Susunod yan, maghahalik na ng mga baby. Oo. May mga ganun siyang drama na niyan. Kasi sumayaw na, kumanta na. Sunod, hahalik na ng mga baby. Okay. Alright, at kami po'y magbabalik mga kapatid, samantalang bahagi pong ito ay inihatid sa inyo ng J&T Monoblock Tables and Chairs. Tried and tested ang tibay pambansang plasticware J&T. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver? Malinis at bagong masasakyan, mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo. At sa mga kaibigan po natin na bus driver, jeepney driver, tricycle driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng Robust Energy Capsule. Wala po itong caffeine kaya siguradong safe. Ito po ay mabibili sa convenience stores and other leading drugstores and supermarkets nationwide. At ang organic acai berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic acai berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic acai berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:31 ng hapon at kati-kati sa balat-dulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang Fungisol. Uulitin ko Fungisol, kaya wag nang magdusa sa makating problema tulad ng eczema, mahapding hadhad, mabawang alipunga, kumakalat na an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus, kaya gamot sa fungi ang hanap.
Fungisol na ang solusyon. Para naman po sa mabahong paa, mabahong kilikili, genital odor at panglinis sa maduming mukha, meron naman po tayong Fungi na sabon na pang-iwas sa mabahong amoy sa katawan at panghilamos sa mukha. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol at Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Canton, bopi, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Mahalagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Aksyon News Update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:34 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Suhestyon na ilipat ang tanggapan ng Senado sa Antipolo o Fort Bonifacio para makatipid, tinalakay. Umaaksyon si Zoni Esguera. Patuloy pa rin sa ngayon ang pag-uusap sa pagitan ng pamahalaan ng lungsod ng Antipolo at ng pamunuan ng Senado hingga sa alok ng alkalde ng Antipolo na si Mayor June Inares na ilipat ang Senado sa kanilang lugar. Ayon kay Inares, sakaling malipat ang Senado sa Antipolo, maliban sa malaki ay may tutulong nito sa kanilang lugar at sa karatig lalawigan, ay mas makakatipid pa ang national government. Sa ngayon ay maabot daw sa 110 million pesos kada taon ang rental ng Senado. Pero kung maililipat daw ito sa Antipolo, nasa 5 million pesos pa ang matitipid ng Senado dahil libre daw itong iniaalok ng pamahalaan ng Antipolo. Bukod sa makakatipid ng gobyerno, makakatulong din daw sa pag-decongest ng traffic sa Metro Manila. Kasi daw sa tinitingnan ng Senado ang Fort Bonifacio pero traffic din daw ang magiging problema. Nagkaroon na daw ng public hearing ang Senado pati na ang mga empleyado nito. At majority sa 1,900 staff ng Senado ay pabor na mailipat ito sa Antipolo kaysa sa Fort Bonifacio. Mas matitipid daw na renta ng Senado ay maaari din naman daw gamitin sa housing program para sa mga empleyado na mapapalayo sa kanilang tirahan sa Metro Manila. Umaaksyon, Sona Reyes at Guerra, Radyo 5, 92.3 News FM. Philippine Standard Time, 3:35 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Jessica David, saan man, kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all.
Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Paano ba gamitin ang Fungisol? Una, hugasan ang apektadong bahagi ng balat. Pangalawa, ipatak ang Fungisol sa cotton buds. Pangatlo, ipahid ang cotton buds na may Fungisol sa apektadong bahagi. At pang-apat, patuyuin ito ng mabuti. Tandaan, gawin ang pag-apply ng Fungisol 2 beses sa isang araw, sa umaga at sa gabi hanggang ito ay gumaling. Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol ay mabibili sa Mercury Drug, South Star Drug, TGB, Rose Pharmacy, Generica, at sa iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Kaibigan, usap tayo. May fungi na problema ka ba? Tulad ng makating puni. Mahapding hadhad. Nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Mabahong halipunga. Dumadaming eksema. Ew. Kaibigan, i-fungisol mo. Basta fungi na problema, i-fungisol mo. Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol ay mabibili sa Mercury Drug, South Star Drug, TGB, Rose Pharmacy, Generica, at sa iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all.
Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Kami na pong bahala pagdating sa ulam. Let's go na! Chooks to go, chooks to go, chooks to go na! Let's go na! Oven luto, healthy to. Juicy dito yung sarap balat hanggang laman. Masarap kahit walang sauce. Big Soto po, para hindi basta-basta ang ulam na uwi, pag Chooks to go, masarap kahit walang sauce. O mga misis at mister, alam naman natin kung gaano kayo ka-busy. Busy na nga sa trabaho, hirap pa sa commute. Di sa lahat ng oras makakapagluto kayo ng ulam para sa pamilya. Pero don't worry, dahil sa mga oras na wala na kayong oras magluto, Chooks to go na ang bahala sa ulam. Nandyan lang ang Chooks to go, maaring malapit sa bahay nyo, nasa kanto, o nasa mga pampublikong terminal. Kaya kapag wala ng oras, tandaan, huwag mag-uwi ng ulam na basta-basta. Mag-uwi ka ng Chooks to go, ang lechong manok na masarap kahit walang sauce. At ang ulam na uwi na di basta-basta. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Summit Natural Drinking Water, packed with minerals your body needs. Nothing replenishes like Summit Natural Drinking Water. Thirst for more. Para mas enjoy mo ang sweet life, dapat balance ang buhay mo. Kaya minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na makakatulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Parang Bitter Go, tumutulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Ang Bitter Go ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, at samahan mo pa ng garlic. O diba? Araw-arawin ang pag-inom ng Bitter Go sa abot kayang halaga na $7.50 per capsule. Go na go with Bitter Go! Ang Bitter Go ay mabibili sa Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Bitter Go ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Gaano tatagal ang ilaw mo? 3 months? 6 months? Kapag yan lang ang kaya ng ilaw mo, that's a bad idea. Dapat up to 10 years. Omni LED lights, may power last technology na kayang tumagal ng 10 years base sa 5 oras sa paggamit kada araw. Tipid! That's a brilliant idea. Ryan Agoncillo po, para sa liwanag na long-lasting Omni LED lights. Para sa liwanag na long-lasting, mag-Omni LED lights.
Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. I am what I choose. I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, at balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ang dami nagtatanong, sino daw ba yun? Hindi pa rin nyo ba mahulaan? Hayaan mo mamaya iti-text ko kay Mike Lee, kay... Hindi pa nila alam? Hindi pa rin. Maraming nagtatanong sa akin, sino-sino ba ito? Si Gerald Casabar, si Eric Katindig, alam na, I'm sure. Alam na, nag-ano siya eh. Ito, clue na lang. In fact, sabi ni Pangulong Digong, gagawin daw siyang presidente ng Marawi State University ata. Hindi, okay lang yun. Totoo ba yun? Hindi, nabasa ko sa news eh. Okay, sige. Parang irerekomenda siya maging presidente ng isang eskwelahan. Okay doon. Presidente siya doon, yan pwede. Pwede. Pwede pa. Malaylayo. Senado, Pwede Diyos ko na. po, wag naman po. Wag naman Maawa po. naman kayo sa mga... Parang awa nyo naman, wala nga karanasan. Di ba? Wag naman po. Anyway, wag naman. Please. Oo. Doon sa hinihingan niya ng suporta, mag-isip-isip naman kayo. Ay, may ganun pa pala, no, na eksena. Diba? Hindi pa nila alam. Naku. Pero yung iba, I don't have anything against the guy. What I'm against is, number one, kawawa naman po yung ating bayan. Maglalagay lang tayo kung sino-sino lang dyan sa Senado. Kawawa naman, gagawin natin tambakan ng kengko yung ang Senado. And then number two, wala naman talaga sa puso niya magsilbi. Tingnan mo, kung talagang nasa puso niya magsilbi, alam naman yung programang Wanted sa radyo, ito ay nagsisilbi tayo ng libre para sa mga maliliit natin mga kababayan. Public service to. Hindi pala public service ang habol nitong mama. Ang habol niya pala exposure. Kasi kaya pala siya nagpapa-interview sa mga iba't ibang network dahil ready na siya for his candidacy sa Senado. O anong tawag mo dyan? Di ba? Kabalastugan ho yan. Di ba? Magpapa-interview ka, hindi pala dahil gusto mo talaga mangnilbihan sa bayan. Gampanan na yung tungkulin ko ano man yun. Yung pala, kaya ka nagpapa-interview para preparation sa Senado. Uhaw siya sa exposure. Ano yan? Anong tawag niyo po dyan? Sige, okay. Alright, at nakikinig daw si Jose Franco na fan ni Idol. Ayan, salamat po. Oo, sakay kasi Sir. dyan si Attorney Ton. Okay. Mr. Franco. Mr. Jose Franco. Mr. Jose Franco. Sir Jose, magandang hapon sir. Salamat po. Po. At meron tayong sulian ng bayan. Sige, ipasok na natin. Meron kang hawak-hawak na iPhone 7 Plus. Okay. Uy, top of the line na. Ano yan? Top of the line to. Wow. iPhone 7 Plus. At ang nagsoli po niyan, si Mr. Christopher L. Facundo ng Gisab Taxi, plate number ABG1524. At nandito po si Mr. Xiaojan Yu and Miss Jadea Bulawan. Okay. Unang-una,
yung ating bayani, si Mr. Christopher L. Facundo. Sir Christopher, Yes. magandang hapon po. Yes, Sir Rapi. Magandang hapon din po. Okay, and now we'll give the cell phone to Mr. Yu, Mr. Xiao Jian Yu, and Miss Jeda Bulawan, yung kanyang girlfriend. Buti naman para hindi na magkaroon tayo ng nosebleed sa pag-i-English dito. Yun. Marunong ka, sir, ma'am, Chinese siya? Marunong ka mag-Chinese? Hindi po. Oh. Hello, Mr. Yu. How are you? My name is Yu Xiaojing. Yu Xiaojing. Sorry. Yu Xiaojing. Okay. And your girlfriend knows how to speak Chinese? Friend po. A friend? Yes. Okay. Okay. Sabihin mo sa kanya na, hindi ka pala marunong mag-Chinese din. Hindi po ba yung isa? Marunong kasi siyang mag-English din. Hindi, Chinese ang gusto ko. Kasi English marunong kami. Oh, sige. Para naman papasukin dito yung para mag-translate. Yan. Mag-translate para sabihin pagdating sa China na ang ating mga kababayan dito, okay. Hello? You're a friend of Mr. You can sit here, of Mr. Yu. All right. How are you, sir? I'm fine. What's your name? My name is Yan Jin. Yan Jin. Yes. Okay. It's good that you understand English, so you can tell your friend that the guy next to him is a hero. He's a hero because thank you. he returned the cell phone of your friend. Yes, thank you. Thank you. Okay. Thank you. And can you say thank you in Chinese? So we can hear how you say that in Chinese. Talk to him in Chinese and say thank you. 谢谢你。谢谢。谢谢。 You're welcome, sir. Oh, naintindihan niyo. Okay. Si Mr. Christopher, bigyan na natin yung 1,000 pesos cash reward. Mr. Facundo, 1,000 pesos cash reward galing sa ATC Healthcare Corporation, may gawa ng Robust at pinakasit sa lahat, Robust Extreme. Pakita niyo po yung 1,000 para makita nung ATC. Okay. At saka nins, ano pang dagdag? Meron pa pong 1,500 pesos worth ng ATC products. Ayan. May Polynol pillow. Merong car mount holder mula po sa Cellboy. At naubusan kasi tayo ng JNT. Hello, sir. When you get back home, can you tell your friends in China that there's a lot of honest taxi drivers in the Philippines? Of course, yeah. Okay. Yeah, just like Mr. Facundo. There are so many very, very honest taxi drivers here in Manila and all over the Philippines. Yes. Okay. And thank you for visiting our country. Yes, yes. All right. Okay. Thank you. Thank you. Kamayan mo siya, sir. Okay. Sige. All right. Thank you. Thank you. Thank you, TV5. Thank you. Thank you. No problem. Anytime. All right. Welcome to the Philippines. And have a nice day, sir. Okay. Sige. All right. Ma'am, halika. Ito. Ito naman no. Kasi ito, Paul, si ma'am, paupuin natin. Ito kasi, ang mga netizen, alam mo na mangyari. Ay, oo nga. Oh. Thank you daw, sabi nila. Opo. Pero yung mga netizen yan, kasi pag i-upload namin to, baka mabash ng dalawang kaibigan mo. Why po? Hindi man. Ibig sabihin, kung ba hindi, ibig sabihin yung magtutukso. Wala, it's okay. Hindi po. Hindi, kasi in-expect ng mga netizen, yung thank you na merong konting, nagbigay ata, no? O pakita on air kung nagbigay. Oo, kung merong... May binigay? Wala. Okay, sige. Okay lang pala. Okay na, sige. Hindi. Kasi, ikaw, Pilipina ka naman. Hindi kasi yung pag ina-upload namin, yung iba, pag hindi wala man lang inabot na kahit pasalamat pamasahe. Although, hindi dapat. Tinuturuan ko yung mga netizen, wag naman ganun. Kung ayaw magbigay, wag. Sinasabi ko lang. Okay, but anyway, Miss, ano Judea po. Judea po. Yes okay. po. Salamat at pagpunta mo rito. Yes po. Mabuhay ka. Maraming salamat din God po. bless. Yes po. Kasi Thank you depende po. sa kultura eh. Baka hindi sila. Pero natuwa ko dun sa isang Chinese na girl na yung... Oo, yung hinalikan pa yung... Hinalikan pa? Oo, yung taxi driver. Sobrang tuwa. Oo, iba yun talagang Hindi, na-appreciate. seryoso to, dun sa mga netizen natin, although hindi naman sila makontrol, how can we control them? Yun naman talaga gusto nang sabihin. Yung iba kasi, nasanay na sila na kailangan, pag nag-thank you man lang daw,
papasalamat, may bibigay na Oo, may pakimkim. token. Oo, may ayun, token, pinakamaganda. Pag hindi kasi nagto-token, sinasabi ng mga netizen natin. But really, dapat hindi na kailangan. Oo, kasi yun talaga kusa naman. Ina-expect ng mga taxi driver nagsusole na walang kapalit. Kung kasi may mga netizen na, idol o sir, pagsabihin mo yung mga tao, hindi ko po gagawin yun. Hindi ko po. Yung pagbibigay, kusa yun. Ngayon, kung hindi po magbigay, hayaan po natin. Nagbigay. Gusto, kusa. Di on air. Ipakita natin on air. Yun lang. Yun pala eh. Yung pala Kasi meron yung bandang sa labas na ibinigay, kaya nga naniniguro ko din, meron yung sa labas na ibinigay. Mo na. Ngayon, yung mga netizen, napagod si client na para sabihin na, nagbigay paglabas. At least ito, on air. Sige. Di ba? Kasi ang mangyayari nito, mapapagod tayo, text tayo ng text na, nagbigay po yan. Yan. Hello, sir? Mas maganda on air. Kasi mamaya, off air bibigay, di mapapagod na kami sa Manong. Si ma'am. Makita on air, mas maganda. Wag mo ipatago. Ipakita mo. Ay, ito po. Uy, galante. Maraming salamat, kuya. Thank you very much. Sobrang galante pala. Ilan yan? Pakita mo. Bilangin niyo po. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, God damn. You're very, very generous. You're super generous. Yan mga netizen wala na kayong masasabi. Ang galing. Baka naman ma'am, sinunsulan mo. Hindi po. Gusto nila pour out. Kanina po sana bibigyan. Kanina pa po dun sa loob. Okay, akala ko naman pinilit mo. Hindi Magagalit kami sa iyo kung hindi, pag pinilit mo. Hindi, sabi niya kung ano daw po, kung kanina pa po siya gustong magbigay. So, naiya lang po siya dun sa loob kasi Ayan kayo mga netizen, mga chismosa. Ayan, nakita nyo 5,000 ang binigay. Wow. Wala na kayong reklamo Kasi ito mga minamahal nating netizen. Oo nga, super laki niyan. Yan, pupurihin yan. At ang pangalan niyo po, ma'am? Jidea po. Purihin niyo rin si Miss Jidea Bulawan. Ayun, palakpakan mo si Miss Jidea Bulawan. Kasi binalik niya rito. Okay. Wala na kayong reklamo. Mr. Yu? Sheshe. Thank you. Okay. Ayos. Manong, pasalamat ka naman. Thank you, sir. Okay. Ayun. Sige, mabuhay kayong lahat. Opo, thank you very much po. Pareho lang pala ng Chinese girl na galante rin. Ito kasi sila gusto nilang pasimple. Ayaw pala nila. Kaya nga gusto ko yung sa loob. Kasi nga naman, kung sa labas na ibibigay, pagkatapos, pag in-upload natin yan, yung itong mga netizen natin. Unfair naman sa kanila, nagbigay pala off-air. Tapos, ang nangyari kasi, tulad ng mga nakaraang video, text ng text itong si client, nagbigay po, sa labas po, nagbigay. Merong iba, makukulit, hindi ay maniwala, nagbigay po. At least nakita nyo. Kitang-kita nyo. Makikita on camera na nagbigay, 5,000, napakagalante. Galante naman talaga mga Chinese. Very generous. Very generous. Chinese, Japanese, Filipino lalo na. Amerikano. Di ba? Ano ba hindi galante? Ano bang... Alien. Hindi galante. Anyway, si Nanay Christy Fermin po susunod na... Yan ang galante. Galante. Yan ang tunay na galante. Every Monday, Nay. Ako makakapagsasabi sa inyo, si Nanay Christy Fermin, super galante po yan, si Nanay. Oo. Dahil palagi nagbibigay ng gulay sa amin yan. Lahat ibinibigay niya sa amin. Gulay, prutas, isusubo na lang niya. Itlog. Isusubo na lang niya. Yung itlog na maalat. Ano ba yung kasabi? Isusubo na lang niya, ibibigay pa sa amin. Literal na ganun. Literal. Yan si Nanay. Thank you po, Nanay Christopher Min. Ako po si Nina Taduran. Diyos mabas. Rafi Tulfo po, babae tayo mga Pilipino. Sigurado na uurong ang iyong tapang. Panigurado na mawawala ang iyong yabang.